Ang gagawin ko naman ngayon ay binibisita ko po yung mga pananim ko dito para malinisan. So tag-ulan po kasi ngayon ay kailangan na updated din tayo sa paglilinis sa mga garden natin para hindi po dumami ng dumami yung mga dumi dito.
So ito na po yung lime. May mga bunga na po siya. So masarap po sausawan to. Lalo na pag may sili at prito. Ito po. Pritong isda po. Napakasarap nito. Kaya may nakatabi pong sili to para partner po sila. Yan, may bulaklak to. Itong kalabasa ko naman ay malapit ng mamulaklak. Ayan siya. Ito naman yung isa. So itong kalabasa po ay gustong gusto yan sa may mga halaman din. Sa mga damuhan yan, susuot-suot po yan. Yan ang gustong gusto niya. So yan, tamang-tama po siya dyan. No? Susuot-suot siya dyan. At sa susunod po ay dadagdagan ko itong kalabasa na yan. Kasi dyan po siya susuot sa mga puno ng mga pananim kong lime. At itong lime na yan ay hindi na po maapektuhan dahil malaki na sila. At kasalukuyang namumunga ng ito. At ito ay namumulaklak naman. Ito naman po yung pinaka original na puno na pinagmulan ng mga binhi. So markot po lang po ito. Pero yung kahit markot siya, kung anong dami po ng bunga ng original na puno na pinanggalingan ay ganun din po siya. So pinutol ko na yan sanga, pero mamumulaklak na naman to. Ito na naman yung langka. Ayan o, namumunga na siya. Ito may bulaklak naman. Ito. Ito naman yung kalamansi. Hindi pa rin siya namumunga. So mga 3 taon na po ito. Pinuputol ko kasi yung mga sanga niya dati. Pero ngayon ay pinaboboylo ko na siya para mamunga naman siya. Ayan. Kung napapansin nyo po, mayroong mga tali na puti sa mga puno. Palatandaan po yan para lagi ko silang namomonitor. Kasi pag minsan
Hindi ko na napapansin yung mga ibang puno dyan sa sobrang dami. Kaya ngayon na nilagyan ko siya ng mga tali na kulay puti para madali po siyang mamonitor. Dito naman po sa kabila, mayroon naman akong mga tanim dito. Ito yung atis. Mayroon naman papaya dito. At gabi, bagong tanim po siya. So itong gabi na to, ito po yung hinahalo sa mga niluluto pag nagsigang tayo. Pag gusto natin magpalapot ng sabaw. So yan po siya. Maliliit pa. Dati po marami ako niyan, kaso nag-priority muna ako sa mga lime tree. So ngayon po ay nakaposisyon na sila. So unti-unti naman po ako nagtatanim ng mga ibang pananim ngayon. Yan, may puno po ako rito na hindi ko alam kung orange ba to o dalandan. So binili ko po sa Department of Agriculture to. Malaki na. Ito naman yung imported na bayabas. Ayan o, lumunga na. Ito, mayroon din. Ito mayroon na rin bulaklak. So ito po yung pinakamatandang puno na tinanggalan ko ng sanga at ginawa kong markot. So buhay pa rin po siya. Pinutol ko na yung sanga pero tumubo ulit at ito po namumulaklak siya. Ayan. At namunga pa rin. Ito naman yung mga markot ko na nakasurvive. Ayan. So kasi kung buto po yung hihintayin ko na lumaki, so matagal po. Kaya nagtatanim din po ako ng markot para hindi na umahirapan magpalaki. At madali na po mamunga to basta nakasurvive sila. Ito naman yung puno ko na rambutan. So ito po yung lifetime ng mga puno. Mayroon din akong suha, bagong tanim. So lifetime din po na puno to. Itong atis kasi ay madaling mayangganan to na madali po siyang mamatay. So medyo hindi na po productive yung bunga niya. So ito na po yung papalit. Lifetime na siya. At itong bayabas din, imported din to. So kung alin po yung pwedeng i-stay dito, pero mas gusto ko po ito kasi Davao po na lahi to, itong suwa na to. Katatanim lang. Ito naman yung suha na kapatid nung isa. So malaki na siya. Ayan.
At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.